Sabi niya dito, isinare niya ang article published sa Manila Bulletin. Marcos admin rushes to borrow 1 trillion in first quarter as global rise. Kaya ang reaksyon ni Rob Rances, sabi niya, what a coincidence. Perfectly in time for impeachment. Sinadya ba? Nagtatanong siya, may question mark sa kanyang post. Coincidence ba ito? Itiniming ba na ngayon is pinag-uusapan yung impeachment at nandyan nangutang ang gobyerno ng 1 trillion pesos? Ay, nako. Dati, ang latest update na nalaman ko noong February ata is 18.2 trillion na ang utang natin. So kung nakautang na sila ng 1 trillion na naman, 19 trillion plus ng ating utang. Ay, nako. Grabe oh. Wala silang utang sila ng utang. Ako personal ko lang ito. Wala akong tiwala ngayon tong pangungutang ng gobyerno kung nagagamit ba para sa taong bayan ang inuutang. Personal opinion ko lang yan. Halos hindi na ako magtiwala. Hindi naman masama yung mangutang. Dahil yung mga matagumpay na negosyante ngayon, halos lahat yan nangutang eh. At dahil nangutang sila at na-invest nila ng maganda yung inutang, kaya naging successful sila. Kaya basically, ang mangutang ay hindi masama. Ito ngayon sa ating gobyerno, utang ng utang. Noong panahon ni Tatay Digong, ang minana niyang utang sa Pinoy administration is around 6 trillion. Nakautang siya ng additional 6 trillion dahil may pandemic, may build, may Marawi seeds. Kaya umabot ng 12 trillion ang utang panahon ni Tatay Digong. To me, walang problema yon dahil justified yung utang dahil ginamit natin survival sa pandemic at nagamit sa build. Ito ngayon, 12 trillion pag-start ng administrasyong ito, 3 years mahigit pa lang, 19 trillion nang nautang. So, at ibig sabihin, 7 trillion nang nautang. Meron bang naramdaman? Meron ba kayong nakita saan nilagak yung inutang? Infrastructure. Anong natapos na? Wala pa akong nakitang natapos na major flagship program ng gobyernong ito. Yun nga, metro subway, yung mga railway na dapat priority ng gobyerno na punduhan. Wala, binabawasan ng pundo. Tinatanggal yung pundo at nililipat sa mga pet projects ng mga congressman. So, paano tayo makasigurado? Utang sila ng utang. Nandyan pa ngayon yung issue ng corruption, flood control scandal. Issue ng maleta. Tapos, ayan na naman, utang. Nandyan yung issue, although speculations lang, na nagtatawagan sila sa mga kongresista at sinasabi na pag hindi kayo bumoto pabor sa impeachment, wala kayong pundo. Dito na ba ginagamit? Nagtatanong lang kami.
Wala kaming pruweba. Kaya lang hindi maiwasan na magtanong. Kaya walang pag-asa na itong nangyayari ngayon. No? Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. No? 3,200 ang nag-react. 1,800 ang galit. Ako, galit din ang nilagay ko. 747 ang tumatawa. 378 lang ang nag-like sa pangungutang. Wala pang 1% ang natutuwa sa ginagawa ng administrasyong ito na nangungutang at nagkakataon pa na naisabay sa impeachment. Kaya, ayun, si Rob Rances naghihinala perfectly time for impeachment. Ay, nako. Basa tayo ng mga comments. Jing, Penny, don't let him borrow, please. Bong Peralta, nababaon sa utang Pilipinas hindi para mapaunlad kundi gamitin ito pang sirain ang ating bansa. Fe Inocencio, para saan gagamitin? Sa impeachment payments? Question mark. Nagtatanong lang. Pocket money pag na-exile. Utang na naman para may manakaw. Saan kaya dinadala yung mga inuutang? Wala naman yatang big projects na ginagawa sa Pilipinas. Oh, yun yung sinasabi ko. Walang big projects. Compare ko nung kay panahon ng Tatay Digong magpasyal ako sa mga bulubunduking parte ng Mindanao. Ay nako, kaliwat kanan ang mga road construction, bridge construction. Kitang-kita ko. Ngayon, halos wala. Doon sa aming farm, may mga nasimulan ng mga projects panahon ni Tatay Digong noon, kaya lang nung umalis na siya, we expect na maipagpatuloy. Ay wala na. Nakatiwangwang na. Kaya saan napupunta yung mga inuutang? Kaya naman pala takot sila kasi walang chance na mananalo. Isinare niya ang voters preference survey update conducted by WhatsApp Pinas survey January 5 to April 2028. Online survey to So ito ang lumalabas na resulta. Unahin natin by region. Mindanao. Ito, match up between BP Sara and Leni Robredo. Mindanao, BP Sara is 98%. Leni Robredo is 0.76. Visayas, BP Sara is 83%. Robredo is only 11%. Luzon, yung balance Luzon. BP Sara is 69%. Leni Robredo is 21%. And then NCR, BP Sara is 59%. Robredo is 31%. So, ang suma total nationwide, si BP Sara nakakuha ng 77.25%, samantalang si BP Leni is 15.94%. Yan. Match up yan one-on-one. May separate survey, Pulse Asia, mas accurate ito. Si BP Sara is 51%, si BP Leni is 43%. Ano pa? Okta Research. One-on-one. Nakalimutan ko na. Nasa ganyan din. 50 plus. I think 53% si BP Sara. Si Madam Leni is around 41. So, makikita nyo na kahit saang survey, panalong-panalo itong ating BP Sara
yung latest Pulse Asia Survey commissioned by Senator Mig Zubiri. One-on-one sa labanan, Tulfo and BP Sara, parehas sila, 46%. One-on-one, labanan, BP Sara and Madam Lenny, 51 si BP, 43 si Rano. So, ganyan. So, ang tanong, itong kampo o opisina ni Senator Mig Zubiri, bakit sila nag-conduct ng survey? Binayaran nila eh. Although, to me, very credible ang Pulse Asia. Ang nakikita ko dyan is, pinupulsuhan kung sino talaga ang malakas na kandidato sa 2028 para doon ibuhos ang suporta. Problema, itong lumalabas sa survey ng Pulse Asia, yung malalakas na kalaban ni BP Sara, nag-declare naman na hindi tatakbo. So, ano ibig sabihin yan? Pabor kay BP Sara. Sabi ko nga, opinion ko lang ito, paniniwala ko lang, galaw ng Diyos. Gusto ng Diyos na magpresidente si BP Sara sa 2028. Kaya ang Diyos na ang nag-guide kay BP Lenny, Rapi Tulfo na dyan lang kayo. Naga ka lang muna, mag-mayor ka dyan. Ituloy mo yung maganda mong nasimulan sa Naga. So naman Rapi, sigurado ka namang mananalong senador, re-election ka na lang. Wala pa kayong problema. Para si BP Sara, mamamayagpag ng todo. So ano ngayon, mga dilawan? Dasal kayo ng todo. Kumbinsihin nyo si Madam Lenny kung kaya ninyong kumbinsihin. Sino mga kumukumbinsi? Vice Ganda. Ate Xiaowe. Ano pa? Kiko Pangilinan. Wala na akong maisip na kumukumbinsi kay Madam Lenny. Na to me, walang magawa itong tatlong nangungumbinsi. Wala silang masyadong Ang tanging makapagkumbinsi kay Madam Lenny na tumakbo ay una, ang mga taga-Naga. Kasi silang dahilan, taga-Naga, kung bakit ayaw tumakbo pagka-presidente si BP Lenny. Kasi mahal niya ang taga-Naga, uunahin niya ang Naga, tapusin niya ang 3 terms niya doon para mapaunlad niya ang Naga. Di ba? Kung ang taga-Naga mismo magkumbinsi, Mayor, karangalan namin na magkaroon ng presidente from Naga, please run. Run, please. Ayun. Baka pwede pa. Magbago ang desisyon ni Madam Lenny. Or, yung tatlo niyang anak, yung I have 3 daughters, all girls. Kung yun ang mga mangumbinsi kay Madam Lenny, baka pwede pa. But right now, wala. Kaya ang mga kakamping, dilawan, magtiis na lang sila kay either Risa, kay Bam, kay Marrojas, sino pa ba ang pwede nilang pambato? Yung tatlo man lang.